Nakatakda namang magsumite ng merito ang defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Kaugnay sa naging desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang detention hearing sa kabila ng hindi pagdalo ng dating Pangulo. Si Daniel Manalastas sa detalye. Pinayagan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa detention hearing bukas. Ang desisyon ng korte, ituloy ang pagdinig kahit wala ang dating Pangulo. Ngayong araw nakaschedule ang defense team ni Duterte na magsumite ng kanilang merito. 3 session pa rin ang idaraos para mabigyang pagkakataon ng depensa na sagutin ng mga pinukol ng prosekusyon noong Martes, katulad ng pinresenta ng prosekusyon ang nangyari kay Kian de los Santos. Pinakita pa ang larawang ito na makikitang nakahandusay ang wala ng buhay na binata. The police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him, and other evidence shows that after pleading for his life, he was shot twice in the head. Nilabas din ng prosekusyon ang mga dating speech ni Duterte tulad ng utos nito umano sa mga pulis at militar. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Para matapos na. Kasi mawala pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sila. Sumunod ang pinuntirya ng prosekusyon, mga umano'y co-perpetrators naman ni Digong, kaparehas lang na naunang nasa listahan na nauna nang lumabas. And they use this control to ensure that their subordinates carried out the plan to neutralize alleged criminals through violent crimes. Binigyan diin pa ng prosekusyon ang umano'y pagbibigay ng financial rewards at promosyon para sa mga patayan at umano'y paghihimok nito sa pamamagitan ng kanyang public statements. Wala pang bagong pahayag ang depensa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Daniel Manalastas ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.